Eto kabayan, sa bawat sitwasyon ng kalusugan ng isang tao, okay, may kanya-kanya tayo mga factors na i-considera kung bakit nagkakaroon tayo ng specific na sakit. Ngayon, example ko na lang sa inyo, ito na naman. Ihi na naman tayo kabayan, ha? Sa pagkakaroon ng kidney stones, hindi agad-agad yan na nabubuo na pagiging malaking bato. Okay? Yung namumuo agad-agad yan, hindi. It takes time. Sa anong kadahilanan? Okay? Kaya sabi ko maraming factors. Pwede yan, may underlying disease ka, may karamdaman ka na pwedeng mag-cause ng mga production ng mga crystals. Pwedeng mamuo at magiging bato. Pwede din dahil sa diet, lifestyle, mga ganun. Depende po bawat isang tao. Ipagplagay na lang natin itong ihi na ito ngayon. Okay? Bago mabuo ang isang tinatawag na kidney stones o bato sa bato, nag-uumpisa na muna yan dyan sa katawan mo. Kung may mineral dyan na sobrang taas at yung minerals na yun, dahil sa dami nila, kaya sila nagkikrystallize. Lalo na kung ikaw, ha, tandaan mo, dehydrated ka lagi at hindi ka mahilig sa tubig. Laging iniinom mo dyan yung mga nandyan sa market na alam mong pwede na mapabilis ang pag-build up mo ng kidney stones. Ngayon, kung ganyan na meron ka ng crystal, eto, tingnan nyo dun sa mga resulta nyo sa urinalysis. Under ng crystal. Minsan, may mga laboratory nagre-report lang seen, pero hindi ni-specify. Meron ding laboratory nakalagay plus 1, plus 2, or plus 3. Hindi rin ni-specify. Pero pag sa akin, kung ano yung nakita kong crystal na nandyan sa ihi, inire-report ko po talaga yan. Okay? Ini-specific ko talaga yan. Kapag merong crystal na marami sa ihi nyo, okay, ito tandaan nyo, ikaw ay may posibilidad na pwede magkaroon ng kidney stones. Prone ka sa pagkakaroon ng kidney stones. Pagpalagay na lang natin dito sa ihi nito. Pansinin nyo yung ilalim, kabayan. Yan o. Yung puti-puti na yan. Actually, nasilip ko na ito. Okay? Yang nagbibigay ng turbidity nitong ihi na to ay hindi dahil sa kung meron siyang nana. Hindi dahil sa kung ano pa. Ang meron dito, kristal ng amorphous. Phosphate magkahalo, okay? At saka ng calcium. Calcium oxalates. Okay? Makikita nyo dyan sa report nyo siguro calcium oxalates po yan. Which is yun yung common na component ng kidney stones. Calcium oxalates. Kadalasan ganyan. Pero marami ang klase po ng kidney stones, ha? Okay? Gaya ng struvite, cysteine, uric acid, calcium oxalates, mga ganyan. Marami. Itong pasyente na ito, ayan, 26 years old. Inaamin niya naman na mahilig siya sa soda. Carbonated drinks. Hindi siya mahilig sa tubig. Ang nirereklamo niyo lang, kabayan, lalo na daw sa umaga, hindi muna agad-agad nakakalabas ang kanyang ihi. Kung ganyan ba naman ang bumabara? Okay? Hindi ko pa alam kung anong resulta ng ultrasound nito. Sobrang sakit niyang, kabayan, ha? Ngayon, ba't ko to sinasabi sa inyo? Baka kasi, kapag may nakita kayo dyan sa inyong urinalysis report dyan sa laboratory na crystal, binabaliwala nyo. Okay? Yan yung time na kailangan nyo ng kidney cleansing. Kailangan nyo ng mai-wash out lahat yung mga crystals na yan. Huwag nyong pag-stayin sa loob ng bato nyo para hindi siya mamuo at magiging bato. Habang maliliit pa sila, kasi itong mga crystal na to, okay, nakikita yan sa microscope, malinaw na malinaw, kabayan. Hindi mo man nakikita yan pag umiihi ka. Okay? Ito, pina-steady ko lang yan. Siguro mga 3 hours. Para at least makita sa ilalim. Ayan, no? Yung puti na yan. Ito. So, maging maingat po, kabayan, ha? Lahat ng sobra sa katawan, hindi maganda. At lahat ng kulang sa nutrient na kinakain natin, hindi rin maganda sa kalusugan.
Kaya maging maingat kayo. Simple lang yan. Akala mo lang, nakita mo sa resulta mo, crystals few. Okay, normally, due to intake natin sa mga diet natin, pwedeng magkaroon, okay, ng mga pakonti-konting mga crystals. Pero kapag yan nakalagay na dyan talaga, lagi na nagpapa-urinalysis ka at may mga crystals dyan, mag-ingat ka kabayan, ha? Mag-ingat ka. O, lalo na kung ikaw, mahilig ka din sa mga pagkain na alam mong high minerals. Hindi ko ma-specific kasi hindi ko naman pwedeng lahat na, for example, ikaw mahilig ka sa maaalat, mahilig ka sa mga, iwasan nyo na yung mga pagkain ganyan na alam nyo ano ang magiging epekto sa katawan nyo na hindi maganda. Yun na lang. Okay? Para hindi kayo magaya sa ganito. Okay? Hindi ko kasi maipakita na sa lab kasi nagmamadali ako, ha? Out of duty na ako ngayon. Okay? So, yun lang may ko. Ang point ko dito is, hindi agad-agad nagiging bato, ha? Ulitin ko, hindi agad nagiging bato. Ang nandyan sa urinary tract nyo kung saan man matutukoy kung andyan ang mga bato, pwedeng sa kidney, pwedeng sa ureter, pwedeng sa bladder, pwedeng sa urethra, dyan bumabara, mga ganyan. Hindi agad nagiging bato yan. Medyo may katagalan muna yan bago mamuo. Okay? Kaya kung ikaw abuso ka sa katawan mo, pakiusap. Laylo ka na, ha? Alam mo na dapat yan. Huwag mo nang antayin. Kasi kadalasan talaga, yung mga kidney stones na yan, minsan, hindi yan nagpaparamdam ng kanyang mga sintomas. Bigla-bigla na lang yan na malalaman mo, bakit may stone daw ako? Kaya kabayan, kailangan bantayan mo lahat. Okay? Lalo na sa kinakain, ha? Tsaka, syempre, kung ikaw ay kulang sa mga galaw-galawan dyan, exercise, mga ganyan, alam mo naman okay? Alam mo naman dapat kung ano yung gagawin. Minsan sa katamaran natin, minsan sa kaabusuhan natin sa pagkain na sasabihin mo, paminsan-minsan lang naman ito, ako. Huwag ganyan yung mindset nyo para at least mailayo man kayo sa anumang risks na pwedeng mangyari dyan sa kalusugan nyo. Okay? Awareness tayo kabayan, ha? So, ingatan na kalusugan. Bye-bye.